Isang babae na may lahat ng kayamanan sa mundo. Isang lalaking halos wala kahit ano. At isang tagpong magbabago sa kapalaran nilang dalawa magpakailanman. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe muna. I like ang video. At mag-comment kung naniniwala kang hindi yaman ang batayan ng tunay na pag-ibig. Sa gitna ng isang tahimik na kalsada. Tumigil ang isang mamahaling kotse. Kumikinang sa araw. Ngunit walang silbi ang yaman kapag tumirik ang makina. Bumaba ang babae. Maayos ang suot. Elegante ang kilos. Ngunit halatang walang alam sa ganitong sitwasyon. Siya si Elena. Isang babaeng kilala sa mundo ng negosyo. Isang bilyonarya. Nasanay sundin ng lahat. Ngunit sa sandaling iyon, mag-isa siya. Walang driver. Walang bodyguard. Walang tumutulong. Sinubukan niyang tumawag. Walang signal. Ang paligid ay puro alikabok at katahimikan. Hanggang may isang lalaking lumapit. May langis ang kamay. Pawisan. At suot ay lumang damit pang mekaniko. May problema po ba? Mahinahon niyang tanong. Napatingin si Elena. Sa unang pagkakataon, may taong hindi napatitig sa kanyang yaman. Kundi sa kanyang sitwasyon. Tumirik ang kotse, sagot niya. May halong inis. At hiya. Lumuhod ang lalaki sa tabi ng sasakyan. Walang tanong tungkol sa bayad. Walang reklamo. Tahimik lang siyang nagtrabaho. Parang sanay tumulong kahit walang kapalit. Makalipas ang ilang minuto. Umandar muli ang makina. Ayos na po, sabi niya. Ngumiti. Isang ngiting walang halong pag-asa sa gantimpala. Inabot ni Elena ang kanyang pitaka. Naglabas ng malaking halaga. Ngunit umatras ang lalaki. Hindi po kailangan, sagot niya. Masaya na akong nakatulong. Natigilan si Elena. Hindi dahil sa pagtanggi. Kundi dahil sa pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Pagiging totoo. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Marco, sagot ng lalaki. Isang simpleng mekaniko lang. Simple. Ngunit sa sandaling iyon, may kung anong kumurot sa puso ni Elena. Hindi niya alam na ang lalaking tinulungan niya ay siya palang tutulong magbukas ng kanyang puso. At hindi rin alam ni Marco na ang babaeng tinulungan niya sa tabi ng kalsada ay may dalang mundong kayang gumiba sa kanyang tahimik na buhay. Habang papaalis ang sasakyan, hindi maalis ni Elena ang tingin sa salamin. At si Marco ay nanatiling nakatayo. Hindi alam na yun pa lamang ang simula. Dahil ang tulong na walang kapalit ay minsan nagiging simula ng pag-ibig. Habang papalayo ang mamahaling sasakyan, may kakaibang bigat sa dibdib ni Elena. Isang pakiramdam na hindi kayang bilhin ng pera. Sa rearview mirror, nakikita pa rin niya si Marco. Nakatayo sa gilid ng kalsada. Payak. Tahimik. Ngunit may dignidad. Pagdating niya sa lungsod, bumalik ang ingay. Mga meeting. Mga kontrata. Mga taong palaging may hinihingi. Ngunit sa gitna ng lahat, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang ngiting iyon. Walang pakay. Walang hinihintay. Kinagabihan. Hindi siya mapakali. Sa unang pagkakataon, hindi pera ang laman ng kanyang isip. Samantala, si Marco ay bumalik sa maliit na talyer. Lumang bubong. Sirang ilaw. Amoy langis at pawis. Mayaman yun biro ng kasamang mekaniko. Hindi ka man lang humingi ng bayad. Ngumiti lang si Marco. Sanay na ako, sagot niya. Hindi lahat ng tulong kailangang bayaran. Hindi niya alam na may babaeng nag-isip kung paano siya muling makikita. Kinabukasan, may isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng talyer. Nagkatinginan ang lahat. Bumaba si Elena. Hindi nakasuit. Hindi elegante. Kundi simple. Halos hindi makilala. Nagulat si Marco. Maan? Marco, sabi niya. May bahagyang ngiti. Pwede mo ba akong tulungan ulit? Napangiti si Marco. May sira po ba ulit ang kotse? Umiling si Elena. Hindi ang kotse. Ang sarili ko. Natahimik ang paligid.
Hindi pa nauunawaan ni Marco ang ibig sabihin. Ngunit ramdam niyang may paparating na pagbabago. At sa likod ng talyer, may mga matang nakamasid. Mga matang hindi natutuwa sa paglapit ni Elena sa mundong hindi kanya. Dahil sa bawat hakbang papalapit sa pag-ibig, may kapalit na panganib. At ang kwento nila ay papasok pa lamang sa mas masalimuot na yugto. Tahimik na naglakad si Elena papasok sa talyer. Parang unang beses niyang humakbang sa mundong hindi kontrolado ng pera. Tumingin sa kanya ang mga mekaniko. May pagtataka. May paghusga. May inggit. Si Marco ay napakamot sa ulo. Kung may problema po kayo maupo muna kayo, sabi niya. Itinuro ang lumang bangkong kahoy. Umupo si Elena. Hindi alintana ang alikabok. Hindi alintana ang mansa ng langis sa sahig. Sa sandaling iyon, may nakita si Marco na hindi niya inaasahan. Isang babaeng sanay sa lahat. Ngunit handang magpakumbaba. Ano po bang maitutulong ko? Tanong niya muli. Huminga ng malalim si Elena. Gusto kitang bayaran pero hindi pera, mahina niyang sabi. Natahimik si Marco. Hindi ko po naintindihan. Gusto kitang makilala, diretsong sagot niya. Hindi bilang mekaniko kundi bilang tao Biglang may tumawa sa gilid. Isang kasamang mekaniko. Ma'am, baka nagbibiro kayo. Ngunit hindi tumawa si Elena. Diretso ang tingin kay Marco. Libre ka ba mamayang gabi? Tanong niya. Nanlaki ang mata ni Marco. Ma'am, magkaiba po ang mundo natin. Alam ko, sagot niya. Kaya nga gusto kong tumawid. Sa labas ng talyer, may isang lalaking nakasakay sa itim na kotse. Tahimik na nag-obserba. Isang executive assistant. May hawak na telepono. Ma'am, hindi ito kasama sa plano, bulong niya sa tawag. Sa loob ng talyer. Hindi alam ni Marco na ang simpleng imbitasyon na yon ay magdadala sa kanya sa buhay na hindi niya pinangarap. At hindi rin alam ni Elena na ang paglapit niya kay Marco ay sisimulang subukin ang lahat ng kanyang pinanghahawakan. Dahil ang pag-ibig na walang inaasahang kapalit ay madalas sinusubok ng mundong puno ng interes. At sa sandaling tumango si Marco, may mga taong magsisimulang kumilos sa dilim. Dahan-dahang tumango si Marco. Hindi dahil sigurado siya, kundi dahil may tinig sa puso niyang nagsasabing subukan. Mamayang gabi pagkatapos ng trabaho, mahina niyang sagot. Napangiti si Elena. Isang ngiting bihirang makita ng mundo ng negosyo. Isang ngiting walang kalkulasyon. Ngunit sa labas, humigpit ang hawak ng lalaking nasa itim na kotse sa manibela. Delikado ito, bulong niya. Habang kinukuha ang larawan ng dalawa. Dumating ang gabi. Nagsara ang talyer. Tahimik ang kalsada. Walang mamahaling restoran. Walang ilaw na kumikislap. Isang maliit na karinderya lang. Amoy lutong bahay. At mga kwentong totoo. Doon dinala ni Marco si Elena. May kaba sa dibdib. Takot na baka hindi niya magustuhan. Ngunit mumiti si Elena habang kumakain. Parang bata. Parang unang beses. Masarap, sabi niya. Mas totoo Nagkwento si Marco. Tungkol sa kanyang ama. Isang mekanikong namatay sa aksidente. Tungkol sa ina. Na nagkasakit ngunit patuloy lumalaban. Tahimik na nakinig si Elena. Walang phone. Walang agenda. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco, mas lalong bumibigat ang damdamin niya. Samantala, sa isang mamahaling opisina, may mga dokumentong inilatag sa mesa. Hanapin ang kahinaan, utos ng isang malamig na tinig. Hindi pwedeng masira ang pangalan ng pamilya. Sa labas ng karinderya, may matang nakasunod. Hindi alam ni Marco na ang bawat ngiti ni Elena ay may katumbas na galaw sa likod ng anino. At hindi rin alam ni Elena na ang mundo niyang puno ng yaman ay unti-unting bumabangga sa mundong payak ni Marco. At ang simpleng hapunan na yon ay simula pa lamang ng isang pagsubok na maglalagay sa kanilang dalawa sa alanganin. Habang naglalakad sila pauwi, tahimik ang gabi. Ngunit maingay ang mga tanong sa isip ni Marco. Bakit ako? Bigla niyang tanong. Hindi makatingin sa kanya.
Huminto si Elena. Tumingin sa langit. Parang hinahanap ang tamang sagot. Dahil nung araw na yon, sabi niya. Wala akong pangalan. Wala akong yaman. Isa lang akong babaeng nangangailangan ng tulong. At ikaw? Tinulungan mo ako nang hindi nagtatanong. Natahimik si Marco. Hindi sanay sa ganitong uri ng papuri. Ngunit sa di kalayuan, may kamera na kumislap. Isang larawan. Dalawang mundong magkasama. Kinabukasan. Nagising si Marco sa ingay sa labas ng kanilang bahay. Mga kapitbahay. Nagbubulungan. May mga taong nakatayo. Isang itim na kotse ang nakaparada. Lumabas si Marco. At doon niya nakita si Elena. May seryosong mukha. May dalang balita. Marco, kailangan kong umalis pansamantala, sabi niya. Nanikip ang dibdib ni Marco. Bakit? May mga taong ayaw sa'yo para sakin, diretsong sagot niya. Bago pa siya makapagsalita. May lalaking lumapit. Mukhang may kapangyarihan. Ma'am, oras na po, sabi nito. Tumingin si Elena kay Marco. May pangakong hindi nasabi. Hindi pa ito ang wakas, bulong niya. At sa pag-alis ng sasakyan, may iniwang katahimikan. At libo-libong tanong. Samantala, sa loob ng kotse, may hawak si Elena na folder. Sa loob nito, may dokumentong magpapabago sa lahat. At si Marco ay hindi alam na siya ang susi sa lihim na yon. Nanatiling nakatayo si Marco sa gitna ng alikabok. Hindi gumagalaw. Parang naiwan ang kalahati ng sarili niya sa kotse ni Elena. Lumipas ang mga araw. Walang tawag. Walang mensahe. Walang paliwanag. Bumalik si Marco sa talyer. Mas tahimik kaysa dati. Mas mabigat ang bawat galaw. May iniwan kang babae, biro ng kasama. Ngunit hindi siya tumawa. Sa bawat tunog ng makina. Naalala niya ang gabing iyon. Ang simpleng karinderya. Ang mga salitang hindi naulit. Samantala, sa isang napakalaking mansyon, nakatayo si Elena sa harap ng mahabang mesa. Nasa paligid ang mga taong may titulo. May kapangyarihan. At may sariling interest. Hindi pwede, mariing sabi ng isang matandang lalaki. Isang mekaniko. Masusunog ang pangalan ng pamilya. Humigpit ang kamao ni Elena. Hindi niyo siya kilala, sagot niya. Pero kilala ko ang puso niyan. Ibinukas niya ang folder. Ipinakita ang dokumento. Isang lihim na matagal nang tinago. Samantala, may isang lalaking bumisita sa talyer ni Marco. Maayos ang suot. May neting hindi totoo. Marco, sabi niya. May gusto kaming ialok. Isang sobre ang inilapag sa mesa. Makapal. Mabigat. Lumayo ka kay Elena, malamig niyang utos. At magiging maayos ang buhay mo. Napatitig si Marco sa sobre. Pagkatapos, tumingin sa lalaki. Kung pera lang ang sukatan. Hindi ko siya mamahalin, mahina niyang sagot. Umalis ang lalaki. Ngunit may iniwang banta sa hangin. At sa gabing iyon, may nangyaring hindi inaasahan sa talyer. Isang tunog ng pagkabasag. Isang sigaw. At isang pangalan ang binanggit sa dilim. Elena. At sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Marco na ang desisyong ginawa niya ay tuluyan ng magbubukas ng pintuan sa mas madilim na katotohanan. Napabalikwa si Marco mula sa kinahihigaan. Pawis na pawis. Parang may masamang kutob. Tumakbo siya palabas ng bahay. Dumiretso sa talyer. Wasak ang bintana. Nagkalat ang mga gamit. Parang may naghahanap. Ngunit hindi pera. Sa sahig, may nahulog na papel. Isang punit na bahagi ng dokumento. Pinulot ni Marco. Hindi niya maintindihan ang mga salita. Ngunit malinaw ang isang pangalan. Elena Monteverde. Nanlamig ang kanyang katawan. Samantala, sa loob ng mansyon, nag-iisa si Elena sa kanyang kwarto. Hawak ang parehong folder. Ngunit kulang na ang laman. May pumasok, sabi ng kanyang assistant sa telepono. May kumuha ng kopya.
Napaupo si Elena. Alam na niya ang ibig sabihin. Sa talyer. May dumating na pulis. May nag-report ng vandalism, sabi nito. Ngunit ang tingin. Hindi karaniwan. May kinalaman ka ba sa babaeng ito? Ipinakita ang larawan ni Elena. Natahimik si Marco. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aalala. Sagot niya. Pero hindi ko siya sinaktan. Sa di kalayuan, may isang sasakyang dahan-dahang umalis. Sa loob nito, isang ngiting puno ng tagumpay. Sa mansyon, tinawagan ni Elena ang isang numero. Matagal bago may sumagot. Hanapin mo si Marco, mariin niyang utos. Bago pa siya mapahamak. At sa parehong sandali, may sulat na iniwan sa pintuan ng bahay ni Marco. Walang pangalan. Walang pirma. Isang babala. Atras ka na. O mawawala ang lahat sa iyo. Habang binabasa ni Marco ang sulat, may paparating na bagyong hindi niya kayang pigilan. At sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na pilit binabaon. Isang katotohanang mag-ugnay sa kanilang dalawa. Sa paraang hindi pa nila naiisip. Humigpit ang hawak ni Marco sa sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi sa takot, kundi sa galit na may halong pagtataka. Sino kayo? Bulong niya sa sarili. Bakit parang alam ninyo ang bawat galaw ko? Sa kabilang banda, nakatayo si Elena sa harap ng isang matandang babae. Mahina ang katawan, ngunit matalas ang mga mata. Ito na ba ang tamang panahon? Tanong ng matanda. Tumango si Elena. Kung hindi ngayon mawawala siya, sagot niya. Sa talyer. Isang lalaki ang lumapit kay Marco. May suot na simpleng polo. Ngunit may kakaibang tindig. Marco, mahinahong tawag niya. Kailangan kitang kausapin. Naglakad sila palayo sa mata ng iba. Hindi ka basta mekaniko, sabi ng lalaki. May karapatan kang malaman ang katotohanan. Nanlaki ang mata ni Marco. Anong katotohanan? Sa mansyon. Binuksan ng matandang babae ang isang lumang kahon. May larawan ng isang batang lalaki. May hawak na laruan. At may peklat sa kamay. Sa talyer. Tinuro ng lalaki ang kamay ni Marco. May peklat ka rin, sabi niya. Napatingin si Marco sa kanyang palad. Isang peklat na matagal na niyang tanong sa sarili. Hindi ka namin mahanap noon, patuloy ng lalaki. Akala namin patay ka na ni. Nanikip ang dibdib ni Marco. Anak ka ng pamilyang matagal nang nawala, bulong ng lalaki. Isang pamilyang may koneksyon kay Elena ni. Sa mansyon. Napaluha ang matandang babae habang hawak ang larawan. Sa wakas, malapit na Samantala. Sa likod ng gusali. May taong nakikinig. At sa sandaling iyon, may isang utos na ibinulong sa telepono. Pigilan ang dalawa. Bago pa nila malaman ang buong katotohanan. At ang mga lihim na matagal itinago, ay unti-unti nang umaahon. Kasabay ng panganib na lalong lumalapit. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Parang biglang lumiit ang mundo sa kanyang paligid. Hindi totoo yan, mahina niyang sabi. Lumaki akong mahirap Wala akong alam sa pamilyang sinasabi mo Totoo hindi, sagot ng lalaki. Nasa dugo mo ang sagot Inabot niya kay Marco ang isang lumang sobre. May petsa. May pirma. Basahin mo kapag handa ka na, dagdag niya. Sapagkat kapag nalaman mo ang laman niyan, hindi na babalik sa dati ang buhay mo Samantala. Sa mansyon. Tinignan ni Elena ang matandang babae. Lola, sigurado ka ba? Tumango ang matanda. Ang batang nawawala noon. Siya ang hinahanap natin. Napahawak si Elena sa dibdib. Kung totoo, lalong magiging delikado. Sa labas ng talyer. May dalawang lalaking nakamasid. May earphones. May mga matang walang emosyon. Naramdaman ni Marco ang bigat ng paligid. Parang may sumusunod. Pinili niyang umalis. Hindi sa takot, kundi para protektahan ang mga taong mahalaga. Sa bawat hakbang niya palayo, mas bumibigat ang sobre sa kanyang bulsa. Sa mansyon, isang emergency meeting ang ipinatawag.
Kung lumabas ang katotohanan, may mawawalan ng kapangyarihan, sabi ng isang tinig. Samantala, sa madilim na kalsada, isang sasakyan ang biglang humarang kay Marco. Bumukas ang pinto. Sumakay ka, malamig na utos ng isang lalaki. Kung gusto mong mabuhay. At sa sandaling iyon, ang kapalaran ni Marco ay tuluyang nahulog sa kamay ng mga taong ayaw sa katotohanan. Huminto ang oras sa isip ni Marco. Tumingin siya sa loob ng sasakyan. Madilim. Walang mukha. Tanging boses lamang. Hindi siya sumakay. Umatras siya ng isang hakbang. Hindi ko alam ang hinahanap niyo, mariin niyang sabi. Pero hindi niyo ako kayang takutin. Biglang bumukas ang ilaw sa loob ng sasakyan. Ipinakita ang isang litrato. Larawan ng kanyang ina. Nakahiga sa ospital. Nanlamig ang dugo ni Marco. Isang tawag lang at mawawala siya, sabi ng boses. Samantala, sa mansyon, nakatanggap si Elena ng isang mensahe. Nasa amin si Marco. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tinawagan niya ang lahat ng koneksyon. Mga abogado. Mga impluwensyal na kaibigan. Hanapin siya, utos niya. Anumang halagay. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Marco. Hindi dahil sa takot sa sarili, kundi sa takot para sa ina. Piniringan ang kanyang mga mata. Umandar ang sasakyan. Sa isang abandonadong gusali. Hinila siya palabas. Sa harap niya, isang lalaking pamilyar ang boses. Sayang, sabi nito. Kung nanahimik ka na lang Hinila ang piring. At sa harap ni Marco, nakatayo ang taong nag-alok ng sobre noon. Ngunit ngayon, may baril na hawak. At sa likod niya, may isa pang mukha. Isang mukhang matagal nang kilala ni Elena. At sa sandaling iyon, nauunawaan na ni Marco na ang kanyang pinagmulan ay mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Napaatras si Marco. Ngunit hinarangan ng malamig na pader ang kanyang likuran. Hindi namin ginusto ito, sabi ng lalaking may baril. Pero may mga bagay na hindi pwedeng lumabas sa liwanag. Humigpit ang panga ni Marco. Kahit pumatay pa kayo, sagot niya. Hinding-hindi niyo mababago ang katotohanan. Sa kabilang dulo ng lungsod, sumakay si Elena sa isang itim na sasakyan. Hindi bilang bilyonarya, kundi bilang babaeng handang ipaglaban ang mahal niya. May tracker ang telepono ni Marco, sabi ng assistant. May signal sa lumang bodega sa pier. Bilis, utos ni Elena. May apoy sa mga mata. Sa abandonadong gusali. Lumapit ang ikalawang lalaki kay Marco. Alam mo ba kung sino ka talaga? Tanong niya. Hindi sumagot si Marco. Ngunit sa dibdib niya, may unti-unting bumubuong tapang. Anak ka ng lalaking dapat sanay namuno, patuloy ng lalaki. Isang pangalang binuray. Nanlaki ang mata ni Marco. Kung ganoon, sagot niya. Mas lalo niyo akong hindi kayang patahimikin. Biglang may umalingaw-ngaw na tunog sa labas. Mga gulong na huminto ng biglaan. May paparating, sigaw ng isang bantay. Sa parehong sandali, bumukas ang pinto ng gusali. Isang babae ang pumasok. Matatag ang hakbang. Walang takot sa mukha. Elena, bulong ng lalaki na may baril. Bitawan niyo siya, mariing utos niya. Kung ayaw ninyong gumuho ang mundong binuo ninyo. Nagkatinginan ang mga lalaki. Alam nilang hindi bluff ang babae sa harap nila. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang putok ang umalingaw-ngaw. At sa isang iglap, hindi na malinaw kung sino ang biktima. At sino ang tunay na target. Habang bumabagsak ang isang katawan sa sahig, may isang lihim na tuluyang mabubunyad. Napatigil ang lahat. Ang usok mula sa putok ay dahan-dahang kumalat. At ang katahimikan ay parang sumisigaw. Bumagsak ang isang lalaki sa sahig. Hindi si Marco. Hindi rin si Elena. Isang bantay. Tinamaan sa balikat. Hindi niyo ako kayang takutin, malamig na sabi ni Elena. May hawak na baril. Mga matang sanay humarap sa mas mabigat na laban. Ilabas niyo ang baril, utos niya. Isa-isang ibinaba ng mga lalaki ang armas. Tumakbo si Elena palapit kay Marco.
Hinawakan ang kanyang mukha. Okay ka ba? Nanginginig niyang tanong. Tumango si Marco. Ngunit ang tingin niya ay puno ng tanong. At takot. At katotohanang pilit umaahon. Sa labas. Umiilaw na ang mga pulang-asul na ilaw. May paparating na pulis. Hindi pa tapos to, sigaw ng lalaking may baril kanina. May mas mataas pa sa amin. Tumingin si Elena sa kanya. At doon ka nagkakamali, sagot niya. Dahil ang katotohanan ay hindi na pwedeng pigilan. Sa loob ng mansyon, may emergency call na natanggap ang matandang babae. Nahanap na siya, sabi ng tinig sa kabilang linya. Pumikit ang matanda. May luhang pumatak. Salamat sa wakas, Ing. Samantala, habang isinasakay si Marco sa ambulansya, may isang lalaking nakatayo sa anino. Tahimik. Nagmamasid. May hawak siyang file. Mas makapal. Mas delikado. At nagsisimula pa lang bulong niya. Habang nagkatinginan sina Marco at Elena, hindi nila alam na ang laban para sa katotohanan, pag-ibig, at tunay na pagkatao ay papasok pa lamang sa pinakamapanganib na yugto. Sa loob ng ambulansya, umalinggaw ang tunog ng sirena. Parang tibok ng pusong nagmamadali. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Marco. Mahigpit. Parang takot siyang mawala ito muli. Hindi kita iiwan, bulong niya. Hindi bilang bilyonarya, kundi bilang babaeng umiibig. Pinilit ngumiti ni Marco. Sa gulo ng lahat, hindi ko akalaing may maglalaban para sakin. Sa di kalayuan, nakamasid pa rin ang lalaking nasa anino. Tinawagan ng isang numero. Nakaligtas sila, sabi niya. Pero hawak ko pa rin ang alasin. Sa ospital, dumating ang matandang babae sakay ng wheelchair. Kasama ang mga abogado. Unang beses nakita ni Marco ang kanyang mukha. Isang mukhang pamilyar. Kahit hindi niya maipaliwanag. Marco, nanginginig na sabi ng matanda. Anak, Nanikip ang dibdib ni Marco. Hindi makapagsalita. Inabot ng matanda ang kanyang kamay. May suot na singsing. Parehong-pareho sa nasa lumang larawan. Ikaw ang nawawala kong apo, umiiyak niyang wika. Tagapagmana ng pamilyang matagal nang tinago. Napatingin si Marco kay Elena. Lahat ay nagsimulang magdugtong-dugtong. Ngunit sa labas ng ospital, may isang sasakyang huminto. Bumaba ang lalaking nasa anino. Ngayon ay malinaw ang mukha. Isa siyang miyembro ng pamilya. Isa ring kaaway. At habang nabubuo ang katotohanan, bulong niya. May isang pagtataksil na paparating ni. At sa sandaling yakapin ng matanda si Marco. May lihim na utos na ibinigay sa dilim. Huwag hayaang makarating siya sa korte. At ang laban para sa dugo, pangalan, at pag-ibig ay malayo pa sa katapusan. Bumigat ang hangin sa ospital. Parang may unos na paparating kahit maliwanag ang paligid. Mahigpit ang yakap ng matandang babae kay Marco. Parang ayaw na siyang pakawalan muli ng tadhana. Ligtas ka na, bulong niya. Ngunit ang mga mata niya, may bakas ng takot. Dumating ang mga abogado. May dalang mga dokumento. Mga papel na magpapabago sa kapalaran ni Marco. Elena, mahinang sabi ng matanda. Hindi sila titigil. Tumango si Elena. Hindi rin ako, mariin niyang sagot. Sa labas ng ospital, may isang nurse na tumanggap ng tawag. Tumango. Tahimik na naglakad palayo. Sa loob ng kwarto, ibinukas ang isang dokumento. Nakasaad dito, paliwanag ng abogado, na si Marco ang lehitimong tagapagmana ni. Biglang bumukas ang pinto. Isang doktor ang pumasok. May dalang hiringgilya. Kailangan po siyang bigyan ng pampakalma, sabi nito. May kumurot sa dibdib ni Elena. May mali. Sandali, sabi niya. Hindi pa siya tapos kausapin. Ngunit huli na. Lumapit ang doktor kay Marco. Sa di kalayuan, ang nurse ay nakatayo sa anino. May hawak na telepono. Ngayon, bulong niya. At sa sandaling idinampi ng karayom ang balat ni Marco. May isang katotohanang muntik ng tuluyang mapatahimik. Habang napapikit si Marco,
May isang sigaw na pumunit sa katahimikan. Huwag! At ang kwento ay lalong lumalim sa panganib at pagtataksil. Tumigil ang kamay ng doktor sa ere. Dahil ang sigaw ay hindi basta sigaw. Huwag! Sigaw ni Elena. Buong lakas. Buong tapang. Sa likod niya. Pumasok ang mga pulis. Kasama ang hepe. May hawak na warrant. Babae ka, hulog ang hiringgilya, mariing utos. Nanginginig ang kamay ng peking doktor. Bumagsak ang hiringgilya sa sahig. Ang nurse sa anino ay umatras. Ngunit huli na. Pareho kayong arestado, sabi ng pulis. Sa tangkang pagpatay at sabuatan. Napaupo si Elena sa tabi ni Marco. Hinawakan ang kanyang kamay. Mahigpit. Unti-unting dumilat si Marco. Narinig niya ang tinig na pinanghahawakan niya. Elena, mahina niyang bulong. Nandito ako, sagot niya. Hindi na kita iiwan. Sa sulok ng kwarto. Napaluha ang matandang babae. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa ginhawa. Lumipas ang mga linggo. Sa korte. Isa-isang lumabas ang katotohanan. Ang pagtataksil. Ang kasinungalingan. Ang mga taong gustong agawin ang kapangyarihan. Ang lalaking nasa anino. Ay nahatulan. Kasama ang lahat ng kasabwat. At sa harap ng hukom. Isang pangalan ang tuluyang kinilala. Si Marco. Ang lehitimong tagapagmana. Ngunit sa harap ng lahat. May isang desisyon siyang ginawa. Hindi ko hiniling ang kayamanang ito, sabi niya. Ngunit gagamitin ko ito para tumulong. Itinayo niya ang mga talyer. Mga libreng paaralan. Mga programang para sa mahihirap. At si Elena ay nanatili sa tabi niya. Hindi bilang bilyonarya. Kundi bilang kapantay. Sa isang simpleng araw. Sa parehong kalsadang minsang tumirik ang sasakyan. Huminto sila. Nagkatinginan. Ngumiti. Kung hindi nasira ang kotse mo noon. Saan kaya tayo ngayon, biro ni Marco? Ngumiti si Elena. At kung hindi ka tumulong hindi ko sana natagpuan ang puso ko At doon. Sa gitna ng simpleng mundo. Natuklasan nilang ang tunay na yaman. Ay hindi minamana. Ito ay pinipili. Ipinaglalaban. At ibinabahagi.